Sa isang liblib na baryo, may isang matandang lalaki na kilala bilang si Mang Cardo. Siya ay isang mambabarang, isang uri na mangkukulam na gumagamit ng insekto upang sumpein ang kanyang mga biktima. Kilala si Mang Cardo sa baryo dahil sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Sinasabi ng mga tao na kaya niyang magpakawala ng mga alupihan, ipis o bubuyog na pumapasok sa katawan ng kanyang mga kalaban at nagpapahirap sa mga ito hanggang mamatay. Si Aling Marta, isang tindera sa Peleng, ay nagkaroon ng matinding alitan kay Mang Cardo matapos silang mag-away dahil sa isang maliit na hindi pagkakaintindihan sa negosyo. Hindi niya inakala na magiging mitsa ito na masamang kapalaran sa kanyang buhay. Isang gabi, habang natutulog si Aling Marta, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang paggalaw sa kanyang katawan. Parang may kung anong gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Nagising siya sa matinding kirot at hindi may paliwanag na sakit sa kanyang tiyan. Pagsapit na umaga, lumapit siya sa isang albularyo upang humingi ng tulong. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi mawala ang sakit. Napansin din ng mga tao na unti-unti nang namamaga ang katawan ni Aling Marta. Ilang araw ang lumipas at habang pinaliguan ng kanyang mga anak si Aling Marta, biglang may mga gumagapang na alupihan at ipis na lumabas mula sa kanyang mga sugat at bibig. Ang kanyang pamilya ay nagsigawan sa takot at agad na tumakbo palabas ng bahay. Sinasabi nila na ito na ang gawa ng mambabarang. Walang ibang magawa ang kanyang pamilya kundi humingi ng tulong mula sa mga albularyo. Ngunit kahit ang mga ito ay takot harapin ang sumpa ni Mang Cardo. Ayon sa kanila, ang mga mambabarang ay may malalim na itim na mahika at bihirang mata. Ang huling paraan lamang ay humingi ng tawad kay Mang Cardo upang matigil ang sumpa. Napilitan ang pamilya ni Aling Marta na lumapit kay Mang Cardo upang magmakaawa. Nagdala sila ng alay, mga pagkain at mga gamit na hinihingi ni Mang Cardo bilang kapalit ng pag-aalis ng sumpa. Pumayag si Mang Cardo ngunit may kondisyon. Hindi na kailanman dapat silang muling lalapit o mag-away sa kanya. Ilang araw pagkatapos ng pakikipag-usap kay Mang Cardo, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Aling Marta. Tumigil ang pananakit ng kanyang katawan at wala ng mga insektong lumabas mula sa kanyang mga sugat. Bagaman gumaling siya, hindi na nawala sa isip ni Aling Marta ang takot at bangungot ng karanasan. Ang kwento niya ay naging babala sa buong baryo. Huwag galitin ang isang mambabarang dahil ang kapangyarihan nito ay maaaring magdulot ng walang katapusang paghihirap at kamatayan.